lang po mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. So, kami po galing kami sa Sampo, nag-share po kami ng gospel doon. At libre lang po yung isi-share namin ng gospel. Hindi po kami manghihingi ng pera, lalong hindi po kami mag-aabot ng donasyon. Kasi po, yes, makinig lang po kayo kasi napakahalaga po na mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kasi sa Mateo chapter 4 verse 4 po, merong nakasulat. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Kasi po, dapat natin malaman na hindi lang tayo merong physical. Meron din po tayong espiritu at kaluluwa. Ngayon, kung pinapakain natin yung mga laman natin para lumakas, maging healthy, hindi maging sakitin, kailangan din po natin pakainin yung ating mga espiritu. Ngayon, ano yung pagkain ng espiritu natin? Yun ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Gusto ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo ba kung bakit merong mga panalangin tayong idinudulo sa Panginoon, pero hanggang ngayon walang kasagutan? Kasi meron po nakasulat sa Isaiah 59 verse 2, sabi doon ng Panginoon, ang inyong mga kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit kayo nahiwalay sa Diyos, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya tayo marinig. Ngayon, hindi maririnig ng Diyos yung mga panalangin natin sa Kanya dahil sa mga kasalanan natin. Yan yung naging hindrance, yan yung naging wall, yan yung naging obstacle, kaya hindi mapakinggan ng Diyos ngayon yung mga panalangin natin. At dahil po sa mga kasalanan na ginagawa natin, mas lalo tayong napapalayo sa Diyos, kaya hindi natin siya makilala. Ngayon, sabi po sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ng inyong mga labi na kayo ay nagkasala sa Diyos, ang Panginoon ay tapat at matuwid. Patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sa ating mga karumihan. Ipapahayag ang ating mga kasalanan. Ngayon mga kapatid, matatanggap lang natin awaran ng ating mga kasalanan kung lalapit tayo sa Diyos at hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nga dito sa nakasulat sa aking placard, we need Jesus. Bakit kailangan natin si Kristo? Kasi merong nakasulat sa John chapter 15 verse 5, sabi po doon ng Panginoong Jesucristo, apart from me, you can do nothing. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, sabi ng Panginoong Jesus. Dapat nating malaman na yung buhay natin, yung lakas natin, yung mga hininga natin ay galing sa Diyos. Lahat ng meron po tayo, galing po ito sa Panginoon. Kaya kung wala si Kristo sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Alam nyo, kita nyo, pag ang isang tao po ay mamamatay na, may magagawa pa ba siya? Wala na, kasi po yung buhay natin galing po sa Panginoon eh. Pag kinuha na ng Diyos yung mga lakas natin, yung buhay natin, wala na tayong magagawa. Kaya kailangan palagi natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. At sabi po dito, repent and return to God, to Jesus, and don't die without knowing Jesus. Huwag tayong papayag na mabubuhay tayo sa mundong ito na wala tayong personal na relasyon sa ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yung buhay natin sa mundong ito, temporary lang po. Ang kamatayan, walang pinipiling edad. Bata, matanda, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, darating ang oras na tayo po ay mamamatay. Nakatakda na po yun. At pagkatapos ng kamatayan natin, para daw yan, pagkatapos po ng kamatayan natin sa mundong ito, sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda ng Diyos na minsan lamang mamatay ang isang tao at pagkatapos noon ay ang pagbubuko. Pagkatapos po nating lumisan sa mundong ito, tayo po ay haharap sa Diyos at tayo'y hahatulan ayon sa ating mga ginagawa. Meron pong buhay na walang hanggan at meron din pong kapahamakan na walang hanggan na nakaatang para po sa ating lahat. Ngayon, pumili po tayo kung saan tayo magpupunta. Sa langit po ba kasama ang Diyos o sa impyerno na hiwalay tayo sa Diyos? Pero sa matalinong pagpapasya, sa matalinong pag-iisip, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Piliin natin ang buhay na walang hanggan. So God bless po sa ating lahat, mahal tayo ng Diyos.